Magandang buhay po sa inyong lahat. Sa inyo rin po, Kabanong. Kilalanin niyo na lang po ko sa pangalang Simon. Ang kwentong ito ay kwento ng aking ama na tawagin na lang din nating Commander Bawang. 13 anyos ako noong mamatay ang aking ina dahil sa sakit na cancer. Wala kaming kapera-pera noon. Kaya wala rin kaming nagawa kundi ang hintayin na lang ang oras ni Mama. Sa aming dalawa ni Papa, siya ang mas apektado. Marami kasi siyang pangako kay Mama na hindi na natupad. Marami siyang gustong mangyari pero nawasak ang lahat ng dahil sa sakit. Mula nang mawala si Mama, nagbago na si Papa. Maayos pa rin naman ang pakikisama niya sa akin. Close pa rin kami sa isa't isa. Ang kaso nga lang, naging babaero si Papa. Kung sino-sinong babae na lang ang nakakasama niya. Hindi namang gwapo si Papa. Malakas lang talaga ang apil niya. At isa pa, kilala rin kasi siya sa lugar namin bilang si Commander Bawang. Si Papa ang leader ng mga samahan ng mga manunugis. Dahil sa kanila, nagawa nilang ubusin ng mga aswang noong nasa edad 14 anyos na ako. Para bang sa mga aswang niya ibinuhos lahat ng sama ng loob niya dahil sa pagkawala ng nanay ko. Tinawag na Commander Bawang si Papa dahil sa hilig niya sa bawang. Kinakain niya ang bawang kahit na hilaw. Lahat ng tungkol sa bawang ay gusto niya. Kaya naman wala ni isang aswang ang nakakalapit sa kanya. Parang bawang na rin kasi ang nananalaytay sa dugo ni Papa. Mataas ang respeto ng buong baryo namin sa kanya. Ganun pa man, parang pariwara pa rin ang buhay niya. Ang tingin lang kasi niya sa mga babae ay parausan. Gabi ng Lunes noon, Kabanong. Kakauwi lang ni Papa. Ang sabi niya sa akin ay galing lang siya sa meeting ng mga manunugis. Pero naamoy ko na amoy pabango na naman siya ng babae. Pa, nagluto na ako ha. Kumain na po muna kayo. Umupo agad si Papa sa harapan ng lamesa. Napangiti siya nang makita sa lamesa ang paborito niyang pork chop. Alam na alam mo talaga anak kung paano tatanggalin ang pagod ko ano. The best ka talaga anak. Pa, iba na naman ang kasama mo kanina ha. Sino na naman to? Napatigil sa pagmuya si Papa dahil sa tanong na yon. Nag-iisip na naman siya ng ibang dahilan na lagi namang gasgas. Ha? Ay, wala yun. Kakilala ko lang yun. Bago sa samahan. Oo, bago lang siya. May babae na sasamahan niyo, Papa? Ikaw talaga oh. Ginagawa niyo naman akong bata eh. Bago nga yun. Tapos, umalis na rin kagad. Alam mo pa, wala namang problema sa akin na mag-asawa ka na ng iba. Kasi, ilang taon na rin naman ang nakalipas eh. Pero pa, ang hindi ayos sa akin ay yung papalit-palit mo ng babae. Hindi tama ho yun. Bumuntong hininga na lamang si Papa at walang ganang uminom ng tubig. Hindi naman sa ayaw kitang maging masaya pa. Ang akin lang eh, gusto kong hanapin mo yung totoong makakapagpasaya sa'yo. Hindi yung pansamantala lang. Alam mo anak, takot na akong maging seryoso sa buhay. Sa mga babae. Takot na akong makaiwan lang din ako sa huli. Kaya mas maganda na yung ginagawa ko ngayon. Para kahit mawalan ako, hindi na naman masyadong masakit. Anak, hayaan mo na ako. Hindi naman kita pababayaan kahit na ganito ako. Ikaw pa rin ang prioridad ko. Hindi ko na ba talaga mababago yung nakasanayan nyo? Mabibigo ka lang anak. Sinasabi ko sa'yo. Natawa na lamang ako. Iniba ko na lang ang usapan bago pa mapunta ang usapan namin kay Mama. Siya nga pala,
Napapadalas yata yung pagpupulong nyo ngayon pa. Bakit po? May problema ba? Nilunok muna ni Papa ang kinakain niya. Sandali siyang napaisip. Huwag ka na munang maingay anak ha. Kahit sa mga kaibigan mo, huwag mo munang sasabihin. Ho? O sige po, makakaasa ka pa. May nakarating kasi sa aming tip na may isang aswang ang gumagala sa gubat ng norte. May posibilidad na mapadpad yun dito kung totoo man na meron nga. Aswang po? Di ba naubos nyo na lahat sila? Kutob namin galing ng ibang probinsya ang aswang na sinasabi. Nako, mahihirapan kaya kayo niyan? Yung maraming ang aswang tinalo nyo dati. Mukhang kakayanin nyo rin yan. Napailing si Papa. Halata sa mukha niya na medyo nababahala siya. Ayon kasi sa impormasyon anak, hindi basta-bastang aswang yon. Pinatay ng aswang na yon ang mga armadong lalaki sa gubat ng norte. Ibig sabihin, yung mga nakabaril nga nahihirapan. Kami pa kayang mga itaklang at pana ang mga hawak? Oo nga no. Mukhang problema nga yan kung ganyan. Malaking problema talaga anak. Lalo na kapag napadpad siya sa baryo natin. Napakadami pa namang buntis ngayon. Dapat kasi baog na lang lahat ng lalaki rito no? Nahinto ang usapan na yun nang sabihan ko na si Papa sa pagkain. Pagkatapos ay iniligpit ko na rin ang mga gamit namin sa bakuran. Maagang natutulog si Papa noon dahil maaga rin siyang aalis kinabukasan. Samantalang ako naman, nagpaalam muna ako kay Papa na lalabas. Pupunta kasi ako sa kaarawan ng kaibigan kong si G-Boy. Suot ang bago kong maong at itim na polo. Lumabas ako ng bahay kahit 9:00 na ng gabi. Kampante lang akong naglalakad dahil kilala naman ako sa lugar namin. Tinatawag nga ako ng iilan bilang si Baby Bawang. Ang corny pakinggan pero hinahayaan ko na lang. Pagkarating ko sa bahay nila G-Boy, marami pa ring nagiinuman sa bakuran nila. Tinawag niya ako kagad na makita niya ako sa labas. Simon! Halika rito, tol! Nahihiya pa akong lumapit dahil hindi ko naman kilala ang mga naroon. Kanina ka pa ba dyan? Naku, pasensya ka na ha. Naging abala kasi ako sa mga bisita Oo nga Dami niyong bisita. Welcome pa ba ako? Oo naman baliw ka ba? Kahit nga ikaw lang, ox na ako Gusto mo palayasin ko na silang lahat Sira ulo. Ano ako, VIP? Oo, very ignorant person. Binatukan ko na lang siya. Pero nagsorry naman ako kagad nang maalala ko na siya pala ang may birthday. Pag-upo ko pa lang ay pinainom na kagad ako ni G-Boy. Pinakilala ko ni G-Boy sa mga kaibigan at pinsan niya. Pati na rin sa iba pang mga bisita. Nang 2 oras na ang nakakalipas, unti-unti na rin kumukonti ang mga tao. Nararamdaman ko na rin na meron na akong tama. Medyo nahihilo na ako noon, pero kaya ko pa naman tumayo. Nang saglit akong iwan ni G-Boy, bigla na lang may umupong babae sa gilid ko. Maganda siya, maputi. Parang kamukha nga ni Don Zulueta. Siyempre, hindi ko na napigilan na hindi siya kausapin kung bakit siya umupo doon. Hi miss, may kailangan ka ba? Ngumiti muna siya sa akin. Sabay naramdaman ko na lang na nakahawak na siya sa braso ko. Anong pangalan mo? Tinanggal ko ang kamay niya sa braso ko. Hindi kasi talaga ako komportable kapag may babaeng hindi ko naman kilala tapos nilalandi ako. Magkaiba kami ni Papa. Kung si Papa ang ginanon niya, baka nakarating na sila sa langit. Bakit mo naman tinatanong? Ano bang kailangan mo? Nabigla na lang ako nang hawakan niya ako sa pisngi. Yung mga tingin niya sa akin ay parang may kahulugan. Nangungusap ang mga mata niya. Para akong naaakit. Kilalanin mo na lang ako.
sa pangalang Ivana. Ivana? Oo, Ivana. Tandaan mo ang pangalan ko, ha? Huwag na huwag mong kakalimutan. Pagkatapos niyang haplusin ang pisngi ko, tumayo na rin siya at umalis. Tinanong ko kagad kay G-Boy kung may bisita ba siyang Ivana ang pangalan. Pero ang sabi niya ay wala. Nagtaka naman ako. Base kasi sa ayos at forma ng babae, parang imbitadong-imbitado talaga siya. Lasing ka lang pre, no ka ba? Sinong Ivana yung sinasabi mo? Wala akong bisitang ganon, no? At saka, nakita mo naman, walang nakadress na maikli dito kasi bawal yun dito sa bahay namin. Lahat ng babae, maayos ang suot. Napailing na lang ako. Hindi ako pwedeng magkamali nun. Ramdam na ramdam ko pa nga ang haplos niya sa akin. Ha? Seryoso? Pero meron talaga eh. Maniwala ka sa akin. Hinawakan niya pa nga ako sa pisngi eh. Pambihira. Kung alam ko lang na ganyan ka palang malasing pinakain na lang kita sana ng maraming lechon at hindi na sana kita pinainom. Kung ano-ano nakikita mo eh. Sinubukan ko ring magtanong sa mga taong nandun. Pero maging sila, wala naman daw ibang babae ang lumalapit sa akin. Mula nang iwan ako ni G-Boy sa lamesa, ako lang daw ang nandun. O sige pre, uwi na lang ako. 12:00 na rin pala eh. O sige, pero ihatid na kita. Hindi na. Kaya ko namang umuwi eh. At saka, ang lapit lang naman ng bahay namin tol. Asikasuhin mo na lang yung mga nandito. Hindi nga, sigurado ka? Nag-aalala ako sa iyo eh. Ayos nga lang ako. Baby bawang kaya to. Si Raulo, kapag may nangyaring masama sa iyo, yari ako kay Commander Bawang, no? Okay na nga. Kaya ko na mag-isa. O paano? Uwi na ako ha. Tinapik ko pa si G-Boy sa balikat at saka umalis na rin ako. Maayos pa naman ang paningin ko noon kahit na medyo nahihilo na. Dahan-dahan lang akong naglakad para hindi ako matumba. Sa kasagsagan ng paglalakad ko, napalingon ako sa likuran. Nakita kong nakatayo si Ivana sa ilalim ng ilaw ng poste. Ivana? Ikaw ba yan? Nakangiti lang siya sa akin. Hindi siya gumagalaw sa kinatatayuan niya. Nasa aktong lalapitan ko na siya nang makaramdam ako ng matinding pagkahilo. Nawala na pala ako ng malay. Umaga na nang magising ako. Pagbangon ko, nasa gilid ko na si G-Boy. Pati na rin ang isa ko pang kaibigan na wala sa birthday, si Vandolph. Anong nangyari sa akin? Nasaan ako? Maraan akong bumangon at saka lang kumirot ang ulo ko. Baliw ka. Nandito ka na sa bahay niyo, no? Nadaanan ka ng tatay ko na nakaiga sa kalsada. Hinatid ka na dito ni Papa. Akala namin nakatulog ka lang. Pero ang sabi ni Commander Bawang, hinimatay ka. Bakit? Ano ba nangyari? Teka. Nasaan si Papa? Pinabantay ka muna niya sa amin. Lumabas siya para umanap ng makakain mo. Huminga ako ng malalim. Muli na naman bumalik sa alaala ko ang mga nangyari. G-Boy, totoo yung sinasabi ko na totoo si Ivana ha. Kagabi, nung pauwi na ako, nakita ko siya sa ilalim ng poste. Hindi ko alam pero bigla na lang akong nahilo ng matindi nang makita ko yung ngiti niya. Sino pa yung Ivana na yan? Wala naman akong bisitang ganyan kasi. Hindi ko alam pare. Baka naman naingkanto ka, na maligno, o kaya naman inaaswang ka. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lang nagtayuan ng balahibo ko. Sumagi na rin ang sinabi sa akin ni Papa tungkol sa aswang na nasa gubat ng norte. Natatandaan mo ba yung muka? Para kapag nakita mo ulit, iharap mo naman sa amin. Nanahimik ako sandali para sisirin sa isip ko ang eksaktong mukha ng babae. Pero misteryosong hindi ko na maalala ang mukha niya. Naguguluhan ako Bigla na lang hindi ko maalala yung mukha niya. Basta ang alam ko maganda yun, tapos sexy. Naku, mahirap yan.
Hindi mo naman pala namukhaan eh. Pero palagay ko, kahit hindi ko maalala ang mukha niya, mararamdaman ko siya kapag nakaharap ko na siya. Ikaw naman kasi. Sa susunod nga, huwag ka nang magiinom. Buti na lang good mood ang tatay mo. Kung hindi, baka pinala mo na ako ng bawang nun. Wala ka namang kasalanan eh. Huwag ka mag-alala. Hindi yung magagalit, no? Pagbalik ni Papa ay umalis na rin ang dalawa kong kaibigan. Nagpasalamat ako sa kanila dahil nalaman ko, binantayan pala nila ako hanggang sa magising ako. Samantala, seryoso lang ang mukha ni Papa habang nakaupo siya sa gilid. Malalim ang iniisip niya. Pa, paano mo nalaman na nahimatay ako at hindi ba siya nakatulog lang? Commander Bawang to. Malamang malalaman ko kagad. Aswang ang sinasabi mong babae, anak. Kung naalala mo lang sana yung mukha madali sana nating mapupuksa yan. Kahit anong gawin ko blanko na sa alaala ko yung mukha niya. Siya rin ang nagbura ng mukha niya sa alaala mo. Hindi siya basta aswang. Gumagamit siya ng itim na mahika. Walang duda, siya ang aswang na sinasabing nagmula sa bundok ng norte. Nandito na siya sa atin ngayon. Kung siya nga ang aswang na sinasabi niyo, bakit akong punteriya niya? Alam niya ba na anak mo ko o nagkakataon lang? Iyan ang hindi ko pa sigurado. Kaya yan ang aalamin ko. Sa ngayon, dalin mo ito. Binigay sa akin ni Papa ang kwintas na may pendant na triangle. May mata yun sa gitna. Pangontra yan para hindi ka na mahawakan ulit ng aswang. Kailangan mo mag-ingat, anak. Dahil sa pagiging manunugis ko, pwede kang madamay. Napatigil si Papa sa pagsasalita nang biglang may babaeng boses ang tumatawag sa kanya mula sa labas. Parang natatarantang pusa si Papa na binuksan ang pintuan namin. Bumungad sa kanya ang isang sexy ngunit hindi naman kagandahan na babae. Si Madonna, isa lang siya sa 7 babae ni Papa. Anak, kuha ka nga ng pera sa bulsa ko. Tapos kain ka muna sa labas. O kaya punta ka muna sa mga kaibigan mo. May kakausapin lang ako. Sinunod ko na lang si Papa. Nasanay na lang ako na laging ganon. Kahit nga minsan natutulog na kami, bigla na lang akong magigising at maririnig kong may umuungol na babae. Kahit medyo masama pa rin ang pakiramdam ko, pinuntahan ko na lang ang bahay nila Vandolph. Sakto na si Vandolph lang ang nasa bahay nila dahil umalis ang iba niyang kasama. Oh, bakit pare? Ayos ka na ba? Medyo masama pa pakiramdam ko Umalis lang ako sa bahay. Nandun na naman kasi yung babae ni Papa. Alam mo naman, nagiging hotel bigla yung bahay namin kapag may nadating na chick si Papa Hanip din ang airpot mo, no? Kahit makunat na, may asim pa rin. Ang gaganda pa ng mga dinadala. Anong hanip? Nakakairita nga what if maging syota ni Commander Bawang yung aswang na nakadaupang palad mo? Umupo ako sa hagdanan nila. Malabo yung sinasabi mo. Commander Bawang nga Yung buong katawan ni Papa parang bawang, kaya hindi siya madidikitan ng kahit na sinong aswang. Kung sa bagay. Pero baka lang naman. Wala pang 5 minuto na nag-uusap kami, bigla na lang akong nilamig. Para akong nasa loob ng ref. Nanginginig ako kabanong. Iba yung pakiramdam. Biglang bumigat at napansin yun ni Vandolph. Kaya naman, inalalayan niya ako papasok sa bahay nila. Uy, ayos ka lang ba? Kinakabahan ako sa iyo Nilalamig ako. Tapos pakiramdam ko, parang parang may nakatingin sa akin. May nakatingin talaga sa iyo. Anong tawag mo sa akin? Haplos-haplos ko na ang braso ko nung mga sandaling yon. Hindi, parang may ibang tao pa rito. Sa labas, sa bintana, parang may nakatingin sa akin. Dangya ka pare, natatakot na ako sa iyo Diyan ka lang, tatawagin ko si Commander Bawang. Kaaga-aga nananakot ka. Umalis si Vandolph at naiwan akong mag-isa sa bahay nila. Kahit mainit at tirik na tirik ang araw ng umagang yon, para pa rin akong nagyayelo.
Tapos pakiramdam ko may iba akong kasama. Mas lalo pa akong kinabahan nang maramdaman ko na parang nasa paligid lang si Ivana. Para akong nakadroga na hindi mapakali ang mga mata. Tingin ako ng tingin sa gilid at sa mga bintana. Yung bang parang nagiging tamang hinala na ako. Makalipas lang ang ilang minuto ay hindi ko nakinaya ang lamig. Humiga na ako sa sahig at bumaluktot. Naramdaman ko na lang na dumating na pala sila Vandolph at Papa. Si Papa naman, mali pa ang pagkakasuot ng brief. Sa pagmamadali, nasa loob ang short niya, tapos nasa labas ang kanyang brief. Nag-uusap lang kami kanina, Commander Bawang tapos bigla na lang siyang nilamig. Hinawakan ni Papa ang leg ko. Nanlaki ang mata niya nang maramdamang hindi normal ang init ng katawan ko. Pinupunterya ka na talaga ng aswang, anak. Sinasadyanan niya ito. Parang nasa paligid lang siya. Nandito siya. Si Ivana. Nang sabihin ko yon, ay agad na lumabas si Papa para hanapin ang babae. Pero wala na siyang nakita roon. Naramdaman ko na lang din na parang nawala na rin ang presensya ni Ivana. Hindi nagtagal ay may dumating na rin kakilala si Papa na albularyo. Ginamot ako ng albularyo at kahit na papaano, nawala rin naman ang lagnat ko. Ang sabi ng albularyo sa amin, hindi raw pangkaraniwang aswang ang gumugulo sa akin. Gumagamit daw ng itim na mahika kung sino man yon. Aswang sa gubat ng norte. Yon ang nangangaswang sa iyo, anak. Wala nang iba pa. Nagkatinginan si Papa at ang albularyo. Parang nagkakaintindihan na silang dalawa. May mga binigay pa sa akin ng albularyo para daw hindi na ako magkasakit. Base sa kanya, nilalagnat ako dahil may ginagawa sa akin si Ivana. Pagdating ng tanghali, umuwi na muna kami sa bahay. Nakaalis na rin ang babae ni Papa. Nang sumapit naman ng 5:00 ng hapon, isang nakakagulat na balita ang nakarating sa amin. Humahango si Vandolph at G-Boy nang pumasok sila sa bahay. Commander Bawang, yung albularyo na gumamot kay Simon, patay na. Natagpo ang nakasabit sa poste tapos duguan. Napatayo si Papa mula sa kinauupuan niya. Napamura siya sa sobrang gulat niya. Agad naman namin pinuntahan ang kinaroroonan ng bangkay. Marami ng tao ng mga sandaling yon. Lahat sila nakatingala sa albularyong nakabitin sa mga wire. Tumutulo ang dugo at nakalaylay din ang bitukan nito. Ang mga tao, inihinalang aswang na ang gumawa nun. Nagkaroon sila ng ideya dahil albularyo ang pinatay. Kadalasan kasi sa nakakaaway lang naman ng isang albularyo ay isang aswang. Putya, grabe yan pa. Nakita kong nagsarado ang kamao ni Papa. Nabuo na naman ang galit niya sa kalooban. Unyemas na mga aswang yan Susunugin ko talaga't gagawin ko yung abo. Nauna nang umalis si Papa. Nagpaalam siya sa akin na magkakaroon lang sila ng pagpupulong ng mga kasamahan niya. Habang ako naman, nakitambay muna ako kay G-Boy. Takot na rin ako mag-isa nun sa bahay kahit pa marami naman akong pangontra. Habang nagkakape kami, hindi na nawala sa usapan namin ang bagay na yon. Bakit kaya ginugulo ka ng aswang kasi anak ka ni Commander Bawang? Di ba sila Commander ang umubos sa mga lahi nila dati? Baka gumaganti siya. Palagay ko, type lang talaga siya ng aswang. Kasi narinig mo naman yung kwento ni Simon, di ba? Hinahaplos-haplos pa siya sa muka. Boplax mo naman. Kaya yung ginawa ng aswang kasi lalagyan niya nga ng sakit si Simon. Siguro, kailangan muna natin maghiwa-hiwalay. Baka madamay pa kayo sa problema kong ito Anong maghiwalay? Wala ka namang makakasama kasi laging abala papa mo. Ayaw mo rin namang sumali sa samahan nila. Dito lang kami, kasama ka. Oo nga, sasamahan ka namin. Kung sakaling may aswang, di lalabanan namin. Patagal ko ng pangarap may makaharap na aswang Maraming salamat Pero ayos lang sa amin. Basta pagkatapos ng lahat ng to, sabihin mo sa papa mo na bigyan niya ako ng babae Binatukan siya ni G-Boy kaya naman napasimangot na lang si Vandolph.
Naudlot ang usapan namin dahil bigla ko na namang nadama ang presensya ni Ivana. Madilim-dilim na nun kaya medyo kinakabahan ako. Mga pare, parang nandito na si Ivana. Nandito na yata yung aswang. Ano? Tawagin ko ba sila, Papa? Wag na, sumbong papa, ang putik. Isa-isa na lang naming dinampot ang mga nakasandal na kahoy. Nakaamba na kami sakaling bigla na lang lumitaw ang babaeng si Ivana. Pero wala namang kaming nakita. Ha? Bigla na lang nawala. Lakas ng trip ah. Pakiramdam ko talaga nandito siya kanina eh. Kalma ka lang pre, wala naman eh. Baka tamang hinala ka lang. Alam mo, mabuti pa, paikain na lang muna tayo dito kina G-Boy. Mukhang luto na yung pagkain nila eh. Uy, kapal naman ang mukha mo. Aalis na lang sana kami noon nang bigla kaming tawagin ng tatay ni G-Boy. Hindi na kami nakatanggi kaya nakikain na lang kami. Dahil sa dalawa kong kaibigan, kahit na paano ay gumagaan ang pakiramdam ko. The best talaga sila. Sa katunayan, pumayag silang samahan akong matulog sa bahay namin. Kapag may pagpupulong kasi sila Papa, palaging inuumaga na yun ng uwi. Umuwi kami sa bahay bandang 10:00 na. Tahimik na ang paligid. Kuliglig na lang ang maririnig. Huwag kayo mag-alala. Itong bahay namin maraming pangontra. Kaya hindi tayo mapapasok ng aswang dito. Pre, ano na pala mangyayari sa albularyo? Malamang ililibing yun. Anong gusto mo, lechon? Iimbestigahan daw ng samahan nila Papa ang nangyari. Aalamin nila kung sino ang aswang sa lugar natin. Nakakawindang no? Bigla na lang parang nakakatakot sa lugar natin. Pasensya na mga pre ha. Nang dahil sa amin ng tatay ko. Aray! Napahawak na lang ako sa bato ko nang batukan ako ni G-Boy. Ulit mo. Sinabi ng ayos lang eh. At isa pa, malaki rin ang utang na loob ng mga tao kay Commander Bawang. Kung hindi nila tinalo yung mga aswang noon, di sana baryo na ito ng mga aswang. Oo, tama naman si G-Boy. Malaki ang nagawa ng tatay mo para sa lahat. Kaya itong ginagawa namin pagtulong sa iyo, malit na bagay lang to. Tumango na lang ako bilang pagsang-ayon. Maya-maya lang ay naglatag na lang din ako ng higaan nila sa kwarto ko. Dahil bisita ko sila, siyempre sa sahig lang sila, ako nasa papag. Natapos ang kwentuhan namin ng 12:00 na ng gabi. Nakaramdam na rin kami ng antok pero hindi pa man kami nakakatulog. Naramdaman ko na lang na may nakatingin na sa bintana. Kahit nakasarado yon, parang pakiramdam ko may tao sa labas. Nung unay hindi ko na lang pinansin. Para ka ako makatulog na rin yung dalawa. Pero hindi ko inaasahan na maging silang dalawa ay nakakaramdam na rin pala. Pre, amoy ihi ng 50 years old itong kumot ko Pero seryoso, may nagmamasid yata sa atin. Ganito pala yung nararamdaman mo, Simon. Parang nakakapraning ha. Ano, sabi ko sa inyo Nanahimik lang kami saglit para makiramdam. Pinagpawisan kami ng malamig nang marinig na may tao na sa sala namin. Malabong si Papa yon kasi kapag yun dumadating, tinatawag niya ako kagad. Pero wala akong naririnig. Biglang may kumatok na sa kwarto ko. Hindi ko binubuksan hanggat walang nagsasalita sa labas. Dinampot ko na ang arnis sa gilid habang si Vandolph at G-Boy una nang hinawakan. Oh, bakit una niya kinuha niyo? Ano to? Pillow fight? Paulit-ulit na katok lang ang naririnig ko. Ilang beses akong nagtanong pero ayaw sumagot. Hanggang sa nabigla na lang ako dahil boses ng babae ang nasa labas. Pero hindi yung boses ni Ivana. Hindi ko rin naman siya nararamdaman. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa amin ang babae ni Papa na si Madonna. Lumuluwa ang dibdib sa sobrang laki. Nasaan ang Papa mo? Hindi ko alam kung bakit at anong ginagawa ni Madonna sa bahay noon sa ganoong oras. Kahit sabihin ko sa kanya na wala si Papa, ay ayaw niya pa ring umalis. Nakaupo lang siya sa sofa namin. Wala siyang pakialam kahit nasundutin pa siya ng surot doon. Tahimik lang naman si Madonna. Nagyoyosi tapos parang malalim ang iniisip. Kami namang tatlo
nasa kwarto lang. Hinayaan namin nakabukas lang ang pinto sa kwarto para makita namin si Madonna. Binabantayan ko rin kasi kung anong ginagawa niya. Nak ng mga tokwa tong talagang mga to. Mga manyakis talaga to. Kung makatingin kulang na lang eh. Maglaway kayo eh. Baka nakakalimutan nyo, babae yan ng papa ko ha. Oo, alam namin. Pero pare, paano ba makakuha ng ganyang babae? Ang ganda, sexy, makinis, tapos medyo bad girl yung datingan. Matinik ang papa mo. Parang tamban lang o kaya bangus. Ang sarap kaliskisan ng papa mo eh. Nakakainggit. Tumingin ako ulit kay Madonna. Saka ko lang napagtunan ang suot ni Madonna. Sobrang iksi, tapos hapit na hapit pa sa kanya. Kahit sinong katulad ni Papa at ng dalawa kong kaibigan, maaakit talaga sa kanya. Pero ako hindi. Talagang si Ivana lang ang nakakuha ng atensyon ko. What if si Ivana yan? Baliw ka talaga. Paano magiging si Ivana yan eh? Magkaiba silang tao. Paano mo naman nasabing magkaibang tao? Hindi mo nga maalala yung mukha ng babae. Alam nyo, kung si Ivana yan, matagal nang nalaman ni Papa na aswang yan. Isang buwan ng syota ng tatay ko yan eh. Ilang beses na nilang giniba yung papag sa kwarto ni Papa. Nanahimik ang dalawa na mapagtanto nilang may punto naman talaga ako. Malabong maging si Ivana si Madonna. Wala akong nararamdaman na kahit kaunting bakas sa kanya. Mga ilang sandali lang, kumaway sa akin si Madonna. Pagtayo niya, ang sabi niya ay nagpahinga lang siya saglit. Lumabas na siya ng bahay namin. Tumayo pa kaming tatlo para sundan siya ng tingin. Pero wala pang 10 segundo, narinig na lang naming sumisigaw si Madonna. Nataranta kami kaya naman agad kaming lumabas. Nadatnan namin si Madonna na nakahandusay na sa gilid ng bakuran namin. Nang tapatan ko ng ilaw, nakita namin ang dugo na umaagos mula sa leeg niya. Oh, pre! Inatake yata ito ng aswang eh. Kagi! Di ba kalalabas lang niya? Diyos ko, mga kapitbahay, tulong! Tulong! May aswang na umatake! Dahil sa paulit-ulit kong sigaw, ay naalarma ang mga bahay na malapit lang sa amin. Maging ang mga residente ay kinilabutan din sa kanilang nakita. Wala nang buhay si Madonna. Nakakakilabot pa dahil nakadilat pa siya ng mamatay. Tumagal pa ng halos kalahating oras bago dumating ang mga barangay tanod. Mga lasing pa kasi ang mga tukmol. Sakto din naman na kauuwi lang din ni Papa. Napaaga ang uwi niya dahil nakaabot kagad sa kanya ang nangyari kay Madonna. Punyemas naman oh! Anong nangyari dyan? Kahit na isa lang si Madonna sa mga babae niya, kita ko sa mukha ni Papa ang lungkot at galit. Si Madonna kasi talaga ang pinakapaborito niyang syota. Dumalaw siya kanina rito, hinahanap ka niya. Sabi ko, wala ka pa. Kaya hinintay ka niya saglit sa loob. Tapos, nung lumabas na siya para umuwi, nagulat na lang kami kasi sumigaw siya ng malakas eh. Saglit lang yun. Paglabas namin, nakahandusay na siya ng ganyan. Nang maabutan namin siya pa, ganyan na siya. May dugo sa leeg. Pa, iniisa-isa yata ng aswang lahat ng taong may kaugnayan sa'yo. Nakita ko na namang nagsarado ang kamao ni Papa. Kapag nasa ganong lagay siya, alam kong nabubuhay na naman sa kanya ang galit. Ayaw na ayaw kasi niya na nawawala ang mga tao sa paligid niya. Sumama ka muna sa mga kaibigan mo ngayong gabi. Magsasagawa kami ng paghahanap sa punyemas na aswang na yan. Hindi ba ako pwedeng sumama? Wag na. Makakabala ka sa operasyon namin. Hindi ka naman marunong humawak ng pan at itak. Aasikasuhin ko muna itong si Madonna. Pagkatapos yung magbigay ng salaysay sa mga otoridad, wag na muna kayong uuwi sa bahay. Sumang-ayon na lang ako sa kanya. Seryoso na ang tono ng pananalita niya. Kaya nararamdaman ko na magkakaroon na naman ng kaguluhan sa baryo namin. Mga kalugar, ako bilang si Commander Bawang, nais kong ipaalam sa inyo na muli na namang may naligaw na aswang sa baryong ito. Pinag-iingat ko ang lahat. Kung wala naman kayong gagawin sa labas, lalo na sa gabi, manatili na lang kayo sa loob ng bahay. Hindi basta-bastang aswang ang kalaban natin dito ngayon.
Hindi siya kagaya ng mga naonang aswang na tinalo namin. Nabalot ng bulong-bulungan ng paligid. Gabing-gabi na, pero ang ingay pa rin sa area namin. Matapos kaming kausapin ng kapitan at matapos maipasa ang bangkay ni Madonna sa morgue, nagpaalam na rin si Papa sa amin. Babalik na siya sa mga kasama niya. Kaming tatlo naman ay sinamahan ng 3 barangay tanod para makauwi sa bahay nila G-Boy. Dapat doon na lang tayo sa inyo eh. May mga pangontra doon, di ba? Dito sa amin wala eh. Di mo ba talaga naiintindihan? Walang talaba mga pangontra dahil nagawang makalapit ng aswang sa bahay namin. Kaya nga may nangyari kay Madonna, di ba? Alam mo, makita ko lang yung ibada na yan, lalaplapin ko talaga yan para manahimik na siya. Kulang lang yata sa dilig yun eh. Napapailing na lang kaming pumasok sa bahay nila G-Boy. Tulog na ang mga tao sa kanila. Kaya naman sa sala na lang kami naglatag ng banig. Nakaramdam na kami ng antok doon kaya naman agad din kaming nakatulog. Kinabukasan, bumangon ako agad. Sinamahan ako ni Vandolph habang si G-Boy naman ay nakanganga pa rin natutulog. Habang naglalakad kami ay nagtataka kami kung bakit ang dami naming nakakasalubong na tao. Nagbubulungan at parabang may pinagchichismisan na naman sila. Masama ang kutob ko kaya mas binilisan pa namin ni Vandolph ang lakad. Hanggang sa makarating na kami sa bahay. Naabutan ko si Papa at ang ilang miyembro ng manunugis na kasama niya. Lahat sila ay may mga dalang armas. Pero sa gilid, may isang bangkay ng kasama nila na tinatakpan lang ng dahon ng saging. Commander Bawang, anong gagawin natin ngayon? Hindi basta-basta kumilos yung aswang na yon. Sobrang kakaiba niya. Nabawasan tayo ng isa dahil sa bilis niyang gumalaw. Pasensya na, Commander Bawang. Akala ko talaga tinamaan ko na yung babaeng yun eh. Pero nagulat ako kasi nasa kabilang direksyon pala siya. Gumagamit siya ng itim na mahika kaya ka nalito. Nasa kanan talaga siya pero sa kaliwa ka tumira. Sinadya niya yon. Iwan niyo na muna ako sa laban na ito. Ha? Bakit? Grupo tayo, di ba? Madadamay ang mga pamilya ninyo. Hindi patas lumaban ng aswang na ito. Uunahin niya lahat ng walang kalaban-laban. Ayokong pati kayo ay mawalan. Hayaan niyo na sa akin ito. Personal ko ng laban ito dahil ako naman talaga ang target niya. Commander Bawang naman. Kaya nga natin binuang samahan na ito para sama-sama tayong lalaban. Hindi tama na lumabang ka mag-isa. Ano pang silbi namin kung susuluhin mo ang laban? Hindi ito tungkol sa atin, mga kasama. Tungkol na ito sa mga mahal natin sa buhay. Isipin niyo mga anak at asawa ninyo. Lalo na mga anak ninyong maliliit pa. Ayaw kong maagang masira ang buhay nila nang dahil lang sa laban na hindi naman sila kasali. Manatili kayo sa mga pamilya ninyo hanggat hindi pa natatapos ang laban na ito. Yon ang order ko at hindi na yon magbabago. Napapailing na lang habang nakayuko ang ilang miyembro ng mga manunugis. Ramdam ko sa kanila ang pagiging dismayado sa desisyon ni Papa. Maya-maya pa, binuhat na rin ng ibang miyembro ang bangkay ng kasama nila. Nagpaiwan na sila Papa habang nakahawak sa sentido niya. Problemadong-problemado si Papa kung ano ang gagawin niya para mahuli ang aswang na hinihinala kong si Ivana. Kayong dalawa nga, halika kayo. Nagkatingin na naman kaming dalawa ni Vandolph. Handa ba kayong samahan ako? Saan ka pupunta pa? Napakamot na lang si Papa sa ulo. Ibig kong sabihin, sasamahan mo ba akong lumaban, anak? Kakasaka ba? Bigla kong hinawi ni Vandolph. Kitang-kita sa mukha niya ang labis na kasiyahan sa sinabi ng tatay ko. Ako po, sasama ako. Teka. Anak ba kita? Sabi niyo kasi kanina, lumapit kaming dalawa eh. Tiningnan ni Papa si Vandolph mula ulo hanggang paa. Parang isang sampal lang sa'yo, tutumba ka na eh. Isa pa, baka madamay ang pamilya mo. Kaya wag ka na, hindi, pauwiin ko po ng Maynila sila mama. Para kang timang, wag mo nang ipilit, kami na lang ni Papa. Gusto ko rin magsilbi sa baryo natin, no? Gusto ko maging kagaya ni Commander Bawang. Pero hindi ako babaero at tatawagin akong... Ano? Commander Sibuyas! Pwede ka sa circus,
magaling ka magpatawa eh. Tumayo si Papa at hinawakan sa balikat si Vandolph. Pasensya ka na, Rudolph. Laban na naming mag-ama ito. Kailangan ka ng pamilya mo. Walang taga-igib ng tubig kapag namatay ka. Nadismaya si Vandolph sa sinabi ni Papa. Matagal na kasi talaga niyang pangarap na makasama at maging miyembro ng mga manunugi sa baryo namin. At mas nadismaya siya na imbis na Vandolph, Rudolph ang itinawag sa kanya. Nagmukha pa sa tuloy reindeer. Naintindihan ko po pero Vandolph ang pangalan ko, hindi Rudolph. Ingatan mo na lang ang pamilya mo. Mas kailangan ka nila. Simon, anak, ihanda mo ang sarili mo. Aalis tayo mamayang gabi para sanayin ka kung paano humawak ng armas. Handa na po ako pa para sa lahat, para sa baryo na ito. Papatay natin yung aswang na yan. Umuwi na rin si Vandolph ng mga oras na yon. Bagsak ang balikat niya habang naglalakad. Napailing na lang si Papa dahil doon. Pagpasok namin sa bahay ay kumain lang kami saglit. Pinagpalit niya ako ng suot dahil papunta kami sa kampo nila. Bandang 11:11 na ng umaga na makaalis kami ng bahay. Hindi naman ganun kalayo ang kinaroroonan ng kampo nila kaya nilakad na lang din namin. Nang makarating na kami roon, walang katao-tao sa kampo. Talagang sumunod sila kay Papa na bantayan na lang ang kani-kanilang pamilya. Tayong dalawa na lang ang nandito. Kapag ako nagbigay ng order, susundin talaga nila. Kaya wala ni isa ngayon ang nandito. Mas maganda na nga yun. Kesa naman habang buhay kong iisipin na kasalanan ko kung bakit sila nawalan ng mahal sa buhay. Wala ka namang kasalanan pa sa mga buhay na nawala. Kasalanan itong lahat ng pesteng aswang na yon. Kaya gagawin natin ang lahat para mapuksa yung aswang na yan. Gumaganti siya sa lahat ng napatay naming aswang noon. Hindi siya titigil, anak. Pa, yung mga babae mo pala, anong gagawin mo sa kanila? Huwag ka mag-alala. Lahat sila ibinigyan ko na ng pera para umuwi ng Maynila. Dami niyong pera. Siyempre, kapag marami kang babae, dapat marami ka rin Ha? Napalingon kaming dalawa ni Papa sa kaliwang banda nang marinig namin na gumalaw ang halaman doon. Dinampot agad ni Papa ang itak na nakasabit sa dingding. Kinuha ko na rin ang isa namang palakol. Marahan kaming naglakad ni Papa patungo sa halamanan. Lumabas ka diyang hayop ka! Magtos tayo! Walang tumugon sa kanya. Nakadagdag pa sa kaba namin ang paghangin ng malakas. Nang gumalaw muli ang halamanan, ay nakaamba na si Papa ng taga. Nanlaki na lang ang mga mata namin nang lumabas ang naroon. Lintik talaga, oh! Naningkit ang mga mata ni Papa nang bumungad sa amin si Vandolph at G-Boy. Nakangiti pa talaga ang dalawa. Oh, bakit kayo nandito? Ito kasi si Vandolph Pinipilit ako na sumama sa kanya. Gusto raw kasing sumama nito sa sa gagawin yung laban. Ikaw, Rudolph, ang tigas ng ulo mo, ha? Kapag nadamay ang pamilya mo sa ginagawa mo, huwag mo kaming sisihin. Hindi naman sila madadamay. Ako pong bahala. Basta isama niyo lang ako sa inyo. Sige na. O G-Boy, uwi ka na. Okay na ako rito. Gago ka ba? Papauwiin mo ako mag-isa? Kasama na lang din ako. Sumakit ang ulo ko sa dalawa. Hindi ko inakala na magagawa nila kaming sundan. Wala na kaming nagawa ni Papa kundi hayaan na lang silang dalawa. Pumasok kami sa bahay na nagsisilbing hideout nila Papa. Namangha kami nang makita ang mahahabang patalim na nakasabit lang sa mga pader. Meron din mga pana at kung ano pang mga armas. Oh, astig talaga maging manunugis. Commander Bawang, gusto kong sumali talaga sa inyo. Umisi lang si Papa at inihagis ang mahabang itak kay Vandolph. Sige, tagayin mo ako. Nabigla kami sa sinabi ni Papa. Nakaramdam ako ng kaba nang makitang seryoso ang mukha niya. Oh, ano po? Tagayin mo ako, ngayon na! Bakit po? Bago ka maging manunugis, dapat hindi ka takot pumatay. Sa ngayon, hindi ka pa pwede. Gusto niyo po ba ako nalang tumaga sa inyo, Commander Bawang? Tumingin lang sa kanya si Papa. Kinurot ko na lang si G-Boy para manahimik siya. Pumesto si Papa sa harapan namin. Saka siya umupo sa upuan na parang trono.
sigurado na ba kayo sa pinapasok nyo? May oras pa para umatras. Lalo ka na, Rudolph. Pa, Vandolph nga. Kanina ka pa Rudolph ng Rudolph eh. Hindi na po magbabago isip ko. Gusto ko pong magsilbi sa baryo. Ako po, basta kung nasan si Simon at Bandolph, doon na rin po ako. O sige, maya-maya lang isasanayin ko na kayo. Ayoko nang tatanga-tanga ha. Kahit ikaw, Simon, kahit anak kita, hindi ako magiging mabait pagdating sa pagsasanay. Istrikto ako. Tumango kaming tatlo bilang pagsang-ayon. Bago kami sumabak sa pagsasanay na gagawin sa amin ni Papa, nagpahinga na muna kami roon. Nagbasa-basa kami ng libro na may kinalaman sa mga aswang. Pagkatapos, nagkusang loob na kaming maghanap ng mga tuyong kahoy para gawing panggatong. Huwag kayo masyadong lalayo ha. Marami namang sanga dyan sa gilid-gilid. Mag-aalas 6 na. Bumalik kayo kagad ha. Pagkatapos natin kumain magsasanay na tayo. Sige pa, babalik kami kagad. May kanya-kanya kaming dalang itak noong mga sandaling yon. Kampante naman kami kasi nasa area kami ng kampo nila Papa. Isa pa, may mga dala naman kaming pangontra. Kaso, hindi ko nga lang alam kung tatalab ba ito o hindi. Medyo nakakatakot naman dito. Sure ba kayo na maghahanap pa tayo ng kahoy? Kailangan natin ng kahoy, no? Paano natin makakatay at maluluto yung manok? Nangat-ngatin mo. Manahimik na nga muna kayo. Tumingin-tingin kayo sa paligid para mabilis tayo makahanap ng kahoy. Nanahimik na silang dalawa at itinuon na lang nila ang atensyon sa paghahanap ng kahoy. Hindi naman kami gaanong lumayo. Sa paligid lang din kasi ay may mga nakakalat naman na kahoy. Paisa-isa ay nakakakuha naman kami. Nang medyo marami-rami na ang naipon namin, niyaya ko na silang umalis. Pero paghakbang pa lang namin ay bigla na lang kaming nakaramdam ng pagkahilo. Para kaming inaantok. Bigla kong naalala ang nangyari sa akin nung nawalan ako ng malay. Pilit kong nilalabanan ng antok. May makita kaming babae na nakatayo sa gilid ng punong bayabas. Pre, anong nangyayari? Inaantok ako, pre. Hindi ko na yata kaya labanan. Simon, hindi mo na ba ako naaalala? Ako ito, si Ivana. Nang iangat ko ang tingin ko sa kanya, misteryosong wala naman siyang muka. Malabo lang siya sa paningin ko. Maging sa paningin din ng dalawa kong kasama ay walang muka si Ivana. Bakit mo ba kami ginugulo? Anong kasalanan namin sa iyong aswang ka? Todo dilat ako na mata dahil anumang oras ay maaari ako makatulog. Pagtingin ko sa gilid, nakahiga na si Vandolph. Nandito ako para maningil, Simon. Sisingilin ko si Commander Bawang sa lahat ng pinatay niyang aswang noon. At para magawa ko yun, sisimulan ko sa mga mahal niya sa buhay. Tumawa ng mahina si Ivana. Ang tawang yon ay nagdulot ng mas lalong kilabot sa amin. Para siyang demonyo na nasa ilalim ng lupa. Maganda ka na sana eh. Kaso aswang ka pala. Sinasayang mo yung ganda mo eh. Kung ginamit mo ang kagandahan mo sa akin, di sana masaya tayo. Visit pre. Makakatulog na yata ako. Mabuti na lang ay may pumasok na ideya sa utak ko sa oras na yon. Mabilis kong dinukot ang itak at sinugatan ko ang palad ko. Nang maramdaman ko na ang kirot, ay nawala bigla ang pagkaantok ko. Ganun din ang ginawa ko kay G-Boy. Nagising naman si Vandolph nang sugatan ko rin siya sa palad. Sa pagkakataong yon, nakita na namin ang tunay na mukha ni Ivana. Nawindang kami dahil sobrang layo ng inaasahan namin. Sakit, Gagi. Bakit mo ako sinaksak? Tangoks, inuwaan lang kita. Huwag kang OA dyan ha. Mga pre, tingnan nyo. Bakit matanda na si Ivana? Ay, walang ya. Wala nang asim yan ha. Mas kulubot pa yung mukha niya kaysa sa puwit ko eh. Walang iya kang Ivana ka. Akala ko maganda ka. Ang pangit mo pala. Halimaw! Matalino kang bata ka. Ewan ko na lang kung kayanin nyo akong tatlo. Unti-unting nagpalit ng anyo si Ivana. Mas humaba ang mga binti niya at nagkaroon siya ng matutulis na kuko. Humaba rin ang dila niya. Juan,
2, 3, takbo! Naunang kumaripas ng takbo si Vandolph. Wala na kami nagawa ni G-Boy kundi ang sumunod na lamang sa kanya. Mabilis kami nakabalik sa kampo. Naiwan na namin ang mga tuyong kahoy. Takang-taka naman si Papa kung bakit kami hingal na hingal. Ilang segundo muna kaming hindi makapagsalita ng maayos. Oh, nasaan na yung mga panggatong? Anong problema? Commander Bawang, Anong ano? May Pa, yung aswang, si Ivana, nasundan tayo. Iba na ang kanyang anyo. Naging matanda. Inilabas na kaagad ni Papa ang namumukod tangi niyang katana. Mga lintik. Ayan ba mga gustong mapasama sa mga manunugis? Wala pang ginagawa sa inyo yung aswang umurong na kaagad ng mga bayag ninyo. Sige, doon kayo sa likod. Para kami mga bata na nagtago sa likuran ni Papa. Nakikiramdam lang kami sa paligid ng mga oras na yon. Maya-maya pa, nagulat na lang kami nang may lumundag sa gilid namin. Naabot ng aswang si Papa sa balikat. Nakalmot siya pero hindi yun ininda ni Papa. Parang wala lang nangyari. Ipinakita mo na rin ang totoo mong itsura. Nagtago-tago ka pa sa magandang mukha ng babae. Akala mo siguro makakalapit ka sa akin ano? Katawan ko lang ang habol mo. Wala ka mapapala dahil hindi ako napatol sa mga pangit. Lumusob si Papa sa aswang. Tinaga ni Papa ng hawak niyang katana ang aswang na yon. Agad namang tumalon ng aswang papunta sa may puno. Natatandaan mo ba kung anong petsa ngayon, Commander Bawang? Ito ang petsa na nilusob mo, mga kamag-anakan ko. Ano naman ngayon? Bakit? Magagantihan mo ba ako? Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabago. Mayabang ka pa rin. Tingnan natin ang yabang mo kapag nalaman mo kung anong nangyari sa ilan mong babae. Bumakas at halatado kagad sa reaksyon ni Papa ang pag-aalala. Kahinaan talaga niya ang mga babae. Pa, huwag kang makinig sa kanya. Sinisira niya lang ang focus mo. Ako ang pumatay kay Madonna. Wala nang iba pa. Bakit hindi ka bumaba dyan nang malaman mo kung anong hinahanap mo? Ikaw lang yung alam kong nalagasan ng pamilya pero madaldal pa rin Lakas din pala mga san ng Papa mo no? Tumalon ng aswang sa kabilang puno. Hindi yun sinundan ni Papa. Sa halip ay naghintay na lamang siya ulit kung kailan lilitaw si Ivana. Halos 2 minuto ring namayaan niyang katahimikan. Tinatalasan namin ang pakiramdam namin habang nakaabang rin ang hawak naming itak. Commander Bawang, wala na yata Napailag kaming 3 nang bigla siyang lumitaw sa dilim. Muntikan ng madali ang likod namin. Dahil hindi niya kami tinamaan, si Papa naman ang pinintirya niya. Nakalmot niya ulit si Papa sa kaliwang balikat naman. Dumapong muli ang aswang sa makapal na sanga ng punong sampalok. Commander Bawang, hindi mo ako kakayanin. Sisiguraduhin ko na ngayon. Napatigil sa pagsasalita ang aswang na yon nang batuin ko siya sa muka ng nadampot kong bato. Ang dami mong daldal. Kung talagang gusto mong gumante, lumabang ka ng patas. Wala ka nang asim Wala ka pang bayag. Uy, hindi ka ba nag-grade 2? Kailan pa nagkabayag ang babae? Basta, bumaba ka dyan. Harapin mo kami kung talagang matapang kang aswang ka. Tapang naman ang anak ko Siguraduhin mo lang na hindi niyo ako tatakbuhan Ikinagalit ng matandang si Ivana ang ginawa ko. Hindi na siya dumaldal. Gumapang siya pababa ng puno. Tumayo siya sa harapan namin habang nilalabas-labas ang mahaba niyang dila. Walang sabi-sabing gumapang siya ng mabilis palapit sa amin. Sa sobrang bilis ay hindi na namin pang nagawang makaiwas. Kahit si Papa ay wala ring nagawa. Nakita na lang namin na dumudugo na ang braso ni Vandolph. Tapos pinipilit siyang hilain palayo sa amin. Mabuti na lang at nabitiwan siya kaagad ng aswang nang tangkain ni Papa na hagubitin siya ng katana. Tulong! Dali niyo ako sa ospital! Mamamatay na ako! Pre, pangasabi kay Mama, patawad sa lahat ng aray ko naman! Hoy, mais ka nga! Hindi ka pa mamamatay! Malayo sa bituka yan gusto mo pa bang ilapit ko Maabdi na nga Oy, aswang! Huwag mong idamay ang mga yan! Kung talagang matapang ka, huwag mong atakihin ang mga walang utak! Dito ka sa akin!
Pa, baka walang utak ka naman. Iwan ka namin dito eh. Gumilit mo na kayo. Bibigyan ko lang ng leksyon tong aswang na ito. Galante papa mo ah. Sinaktan na siya siya pa yung magbibigay ngayon ng lechon. Gago, leksyon ang sinabi niya, hindi lechon. Nasa gilid lang kami. Binabantayan ko ang dalawa kong kasama. Kulang na lang kasi ay maihina sila sa sobrang takot. Ako naman kasi, kahit papaano, ay kinakaya ko yung tensyon. Nasanay na lang ako sa mga kwento ni Papa kaya may ideya na ako sa mga ganong sitwasyon. Gusto mo pa pala na ikaw ang mauna kaysa sa kanila? Ano nga ko? Tanga, ikaw ang mauna. Matanda ka na, kaya magpahinga ka na kasama ng mga kamag-anak mong buto-buto na sa lupa. Muling umatake si Papa, pero dahil sa bilis ng aswang ay hindi naman magawang makatama ang tatay ko. Ganun pa man, hindi tumigil si Papa. Kitang-kita namin kung gaano kagaling humawak ng armas ang tatay ko. Bagay na bagay sa kanya ang bansag na Commander Bawang. Nang muling sumampas sa sanga ang aswang, naglabas si Papa ng isang pirasong bawang. Anong tingin mo sa akin, mahina? Hindi ako tinatabla na... Binato ni Papa sa aswang ang bawang. Tinamaan ng aswang sa noo, kaya nalaglag kagad ito. Kung hindi ka tinatablan ng bawang, anong nangyari sa'yo? Mahilo-hilo ang aswang na si Ivana. Agad din naman siyang nilapitan ni Papa. Nasa aktong tatapusin na siya ni Papa nang biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nabahala kami nang makitang parang nakakaramdam ng hilo si Papa. Nakahawak na siya sa ulo niya. Pa, sugatan mo sarili mo para hindi ka makatulog. Lumingon sa akin si Papa. Gagawin na sana niya ang sinabi ko pero muli siyang inatake ni Ivana. Isang mahabang kalmot ang ginawa niya sa likod ng tatay ko. Dahil doon, tuluyan ang nawala ng malay si Papa. Tawang-tawa si Ivana na akala mo mababaliw na. Lalapitan ko sana si Papa nang makita naming dinakmanan ni Ivana ang tatay ko sa paa. Pasensya ka na bata. Dadaling ko muna ang tatay mo. Gagawin ko lang sisig. Gutom na ako Hinila niya si Papa paalis. Sinubukan kong sumunod pero masyado siyang mabilis. Inis na inis ako sa sarili ko noon. Dahil wala man lang akong nagawa. Mura ako ng mura dahil sa sobrang pagkadismaya sa sarili. Pre, wala namang magagawa yung pagmamaktol mo Pabuti pa, gamutin muna natin si Vandolph. Kapag natapalan na itong sugat niya, pwede naman nating sundan yung papa mo. Pasensya na. Sige, tara sa loob. Inakay namin si Vandolph. Pinaupo namin siya at kinuha ko ang mga benda nila. At kinuha ko ang mga benda nila Papa at ilang pang gamot sa sugat na naroon. Ito naman kasi si Vandolph Kung makaarte, akala mo talaga hanggang laman loob yung sugat Nakita mo ba si Commander Bawang? Puro sugat ang katawan niya, pero nakakatayo pa rin. Gusto mo pang maging katulad niya pero ganyan lang iiyak ka na. Nakto, hindi ka pwedeng maging Commander Bawang. Dapat sa'yo Commander Sibuyas, iyakin ka Ito naman may sugat na nga yung tao, sisermonan ka pa. Oo, tama na yan. Huwag na kayo magtalo. Vandolph, natapalan ko na yung sugat mo. Kung gusto mo, maiwan ka na lang dito. Kami na lang ni Jiboy ang susunod kay Papa. Napaayos ng upo si Vandolph at agad na tumutol. Ayoko magpaiwan dito, no? Baka mamaya di na kayo makabalik Sasama pa rin ako sa inyo. Vandolph, pre, takot na takot ka nga Kailangan namin yung talagang papalag sa aswang. Magiging pabigat ka lang kung wala ka namang may tutulong. Masakit na katotohanan pero dapat tanggapin mo. Sige na, pangako, tutulong na ako kahit na may sugat ako. Magtiwala kayo sa akin, gaganti ako sa aswang na yun. Ay naku, tigas ng ulo mo. Napalingon kami sa isa pang bag ni Papa na nakalagay sa gilid ng mga nakasandal na kahoy. May narinig kasi kaming ngiyaw ng pusa. Ako na ang nagkusang loob na lumapit at buksan ng bag. Lumabas mula roon ng kulay puting pusa na may maamong muka. Sandali, may naalala ako. Naalin, na nakipaglaplapan ka kay Ivana. Tama, itong pusang ito, makakatulong ito sa atin. Ha? Naalala ko nung sinabi sa akin ni Papa bago kami umalis, kung sakaling matangay siya, ituturo ng pusang ito kung nasaan si Papa.
Sigurado ka ba dyan? Bakit? Kompas ba yung utak ng pusang yan? Tingnan mo mukhang gutom pa nga eh. Galing daw ito sa isa pang kilala ni Papa na albularyo. Parang itinali yata ng albularyo ang buhay ng pusa sa tatay ko. Ewan ko basta ganun. Sundan na lang natin siya kung saan tayo dadalhin ng pusang yan. Sigurado ka dyan? Baka mamaya dalhin tayo niya sa langit. Nagningingiyaw lang ang pusa sa amin. Nang bitiwan ko yon ay nagsimula nang lumabas ang pusa. Sinundan namin kung saan yun pupunta. Para talagang sinasabi ng pusa na sumunod kami sa kanya. Dahil kapag nawawala na siya sa paningin namin, humihinto siya para hintayin kami. Astig pre, mukhang totoo nga yung sinasabi mo Ngayon na ako nakakita ng ganyang pusa. Matalino. Yung pusa kasi sa amin magnanakaw lang ng galunggong Halos umabot kami ng 1.5 oras sa paglalakad. Huminto na rin ang pusa sa paglalakad. Kinabahan na kami kasi akala namin narating na namin ang kinaroroonan ni Papa at ni Ivana. Yung pala, nanghihingi lang pala ng pagkain ng pusa. Buti na lang nadala pa ni Vandal pang tinapay niya. Agad naman namin pinakain yun sa pusa. Pagtapos kumain, bigla na lang bumilis ang pusa sa paglalakad. O dali, bilisan nyo. Baka mamaya maiwan tayo. Halos tumakbo na kami para lang mahabol ang pambihirang pusa na yon. 20 minutos uli ang lumipas. Huminto na naman ang pusa. Nakita na lang namin ang isang bahay na bato na nakatirik sa gilid ng malawak na sakahan. Ming, maraming salamat Mukhang nandito na nga kami. O dito ka lang babalikan ka namin dito. Mumiyaw lang ang pusa. Hinaplos naman nila yon bago sila umalis. Samantala, pinag-isipang mabuti ng tatlo kung papaano sila makakalapit sa bahay na yon. Nakatago lang sila sa malamok na halamanan. Nakikita pa nila si Ivana sa bakuran na may kung anong inilalaga. Mukhang nahuli na tayo ng dating pre. Mukhang ilalaga na yata airpot mo. Hindi. Malakas kutob ko na nasa lupa ng bahay si Papa. Kaya kailangan natin makalapit doon. Doon pre sa kabila. Doon tayo dumaan. O sige tara, doon tayo. Maingat ang bawat takbang na ginawa namin. Mga tuyong daon na kasi ang nasa lapag kaya kahit simpleng apak namin ay nakakalikhayo ng ingay. Halos 5 minuto rin kaming naglakad ng nakayuko dahil sa sobra naming bagal. Nang ilang metro na lang ang distansya namin sa bahay at bakuran, nasipat namin si Papa na nasa loob na parang natutulog lang na nakahiga sa mahabang lamesa. May mga gasera naman doon kaya kitang-kita namin siya. Mga pre, anong gagawin natin? Lusob agad? Pao na mamatay? Hindi, may naisip ako pero delikado. O ano naman yan? Ayoko mag-sacrifice pwede akong lookout. Hindi, magpapakita ako kay Ivana. Dilis kong atensyon niya. Kapag nailayo ko si Ivana, kayo ang papasok sa loob para kunin si Papa. Ano, kaya niyo ba? Tulig, delikado nga yung naisip mo. Baka ikaw naman ang mamatay dyan. Kaya nga dapat mabilis niyong makuha si Papa at magising niyo kagad siya. Sugatan niyo lang ang kamay, kahit maliit lang na sugat. Sugat lang? Uy Bandol, baka naman saksakin mo Habang nasa akin ang atensyon ni Ivana, tumunod kayo sa akin kapag okay na si Papa. Ano, naintindihan niyo ba? O sige pre, gagawin namin ang makakaya namin. O sige, dito lang kayo Kapag nakita niyong hinahabol na ako ni Ivana, saka kayo lumabas. Nang masiguro kong planchado na ang plano, naglakad ako ng kaswal palapit sa bakuran ni Ivana. Napansin niya kagad ako. Nanlaki ang kanyang mga mata at hindi siya makapaniwala. Nanlisik kagad ang tingin niya sa akin. Mukhang mas lalo kang tumatanda kapag hindi ka nakakakain ng tao Ano, uugod-ugod ka na Ivana? Ano mo nalaman ang lugar na ito? Anak ako ni Commander Bawang. Hindi mo ba naisip na pwede kong manahin ng talino niya? Hindi. Wala naman sa itsura Ganun ba? O sige, tapusin na natin to ngayong gabi. Kapang-tapangan lang ako sa mga oras na yon. Pero ang totoo, parang gusto nang tumakas ng kaluluwa ko sa katawan ko. Hindi naman ako duwag. Sadyang alam ko lang talaga na wala akong panama sa aswang na yon. Wala akong kaalam-alam sa pakikipaglaban. Dahan-dahan nang naglakad si Ivana.
Unti-unti na namang nagbabago ang anyo niya. Pinakita ko sa kanya na natatakot ako, nang sa ganun ay habulin niya ako. Tumakbo ko palayo doon nang makita kong tuluyan na siyang naging aswang. Epektibo ang ginawa ko dahil hinabol ako ni Ivana. Hindi pa ako gaanong nakakalayo, naabutan na niya ako kagad. Napasigaw ako sa sobrang sakit nang bumao ng matutulis niyang kuko sa likod ko. Sumubsob ako sa lupa. Sa gitna ng kadiliman, halos maiyak-iyak ako sa sobrang hapdi ng ginawa niya. Hindi pa nga siya nakontento. Kinagat niya ang paa ko. Buong pagsisikap ko na lang na tinaga siya. Hindi siya tinatamaan pero sapat na yon para mabitiwan niya ang paa ko. Duguan na ako noon. Wala pang 5 minuto ang nakakalipas. Dasal na lang ako ng dasal noon na sana'y nagising na nila si Papa. Makulit ka masyado. Ngayon, pahihirapan muna kita hanggang sa ikaw na mismo ang tumanggap ng kamatayan mo. Tama. Mas masakit yan para kay Commander Bawang. Ang malaman na nagdudusa ang nag-iisa niyang anak hanggang sa mamatay. Dinakma ko ulit ni Ivana sa ulo. Inalis niya sa kamay ko ang hawak kong itak. Dinikit niya ang ulo ko sa katawan ng puno. Sabay kinalmot naman niya ako sa dibdib. Ilang beses niyang inulit-ulit yun, hanggang sa masira na ang damit ko. Sinasadya niyang hindi malalim ang kalmot para hindi ako kagad mamatay. Kahit mapatay mo ko, hindi mo pa rin maalis ang katotohanan na nilagas ni Commander Bawang ang mga kamag-anakan mo. Hindi mo na sila may babalik kahit patayin mo pa ako. Manahimik ka! Wala akong pakialam kung wala na sila sa akin. Ang mahalaga na lang sa akin, mawalan din ng mahal sa buhay ang Commander Bawang na yan! Nagtulo-tulo pa ang laway ng aswang na yon. Ang baho din ng hininga. Parang nung unang siglo pa huling nag-toothbrush yun. O sige na, patayin mo na ako. Sige ka, kapag nagising si Papa, mayayari ka talaga. Hindi siya magigising dahil hindi niya nalabanan ng itim na mahika na ginamit ko sa kanya. Paano mo nasabi na hindi siya magigising? Bakit? Sigurado ka bang mag-isa lang akong pumunta rito? Hindi ko man gaanong nakikita ang mukha ni Ivana. Alam kong parang nagbago ang timpla niya. Napagtanto niya rin siguro na naisahan ko siya. Anong sinasabi mo? Bakit hindi mo alamin sa sarili mo? Nagawa ko pang tumawa noon para insultuhin siya. Sa galit niya, binuhat niya ako at hinagis sa katawan ng puno. Bugbog talaga ang katawan ko noon, pero parang hindi ko na nararamdaman dahil namamanhid na ako. Medyo nahihilo na rin ako noon. Hindi yun dahil sa antok, ngunit dahil yun sa bugbog at sa mga sugat ko. Dapat sa iyo mamatay na kaagad para maramdaman ng tatay mo ang pakiramdam kung papaano mawalan ng anak. Tinutok na ni Ivana ang mahahaba niyang kuko sa dibdib ko. Nasa aktong ibabaon niya na yun sa akin nang biglang nagulat ako nang may tumaga sa ulo ni Ivana. Sirit agad ang dugo niya. Pagtingin ko'y nasa likuran na niya si Papa. Hindi pa nakontento si Papa. Itinarak pa ni Papa ang itak sa tiyan ng matandang aswang na si Ivana. Makakapagpahinga ka na kasama ng kamag-anakan mo. Nanalo ka ngayon, pero hindi na sa kabilang buhay. Paggugot ni Papa ng itak, ay bumagsak na rin si Ivana. Doon na rin ako tuluyang nawalan ng malay. Ako ang may pinakamaraming sugat na tinamo noon. Naospital ako ng halos kalahating buwan. Ang laki ng binayaran namin para mas mapabilis ang pagpapagaling ko. Buti na lang ay nag-ambag ang mga miyembro ng manunugis. Dahil sa panalo namin yon, tuluyan na nga kaming napasali sa samahan nila Papa. Isinalang kami sa training nang gumaling na ako. At magmula noon, pumutok na rin ang alias ko bilang si Baby Bawang. Nakilala kami sa baryo namin, pero hindi naman yun ang mahalaga para sa amin. Kapayapaan ang hinahangad namin para sa lahat ng mga taga-baryo. Wala nang aswang ang naligaw pa sa baryo namin, pero nanatili pa rin ang samahan para sa mga kakaibang nilalang na maaaring maging banta sa pamumuhay ng bawat isa. Wakas.